Paano ka nakapasok bago na yung mga kandado dyan sa gate? I jumped over the wall. Narinig ko si Grace sumisigaw. Nakita ko siya basa sa ulan. So, I immediately wanted to help her. Narinig ko si Edward! Alam na alam ko ang boses niya. Kailangan niya ang tulong ko, Nay. Kailangan niya ako! Hindi mo pa talaga sasabihin sa akin kung saan ka nagpunta kagabi? O baka naman pinuntahan mo na naman si Ate Grace? You're being paranoid, Shari. Stop it. Saan talaga nang galing yung kwintas? Just tell me that. Nahirapan akong magbihis kagabi. Parang may nanonood sa akin. Pero tayo lang tatlo ang nandito, ate. Sorry kung pati kayo naaapektuhan sa akin. Pero hindi ko naman kasalanan na ganito ang nararamdaman ko eh. Pinaglalaroan ba tayo? Baka naman dahil kay Kuya William. Kita ko nga siya kagabi. Lumalabas siya mula dun sa kwartong bakante sa taas. Anong ginagawa niya doon, Nay? Meron daw siyang hinahanap. Pinagbilin niya na wag daw tayong pumasok dun sa kwartong yun. Where's your brother? Halos mamatay na ako sa kaisip ko anong nangyari sa kanya. I already told you I'm doing everything that I can. Baka ako naman atakihin sa... I'm asking you to just trust in me, okay? Huwag na natin pag-usapan si Edward in front of Dad. Hayaan niyo na lang ako, okay? Sa diskarte ko, and please, stop crying. Inayos na namin ni Nina ang lahat ng mga nagalaw dito para hindi ka na nalilito. Bakit? Nay, saan kaya nakakonekta tong mga kableng to? Sa kuryente ba? Di ba pinaliwanag na ni William yan? Nilagay yan ng mga tiga-electric company. Ngayon, kung hindi ka pa rin mapalagay, pwede naman nating itanong kung ano-ano yung mga dinagdag. Kaysa sa naman lagi kang ganyan, no? Para kang sinusundan ng multo. May multo dito? Saan pa banda sa kusina? Nina naman, nagpapaniwala ka ba sa multo? Kasabihan lang yun, ikaw naman, oh. Pinakot mo pa yung kapatid mo. Huwag kayong mag-alala na hindi ako natatakot sa ganyan. At itong huwag mong kakalimutan, Nina. Mas nakakatakot ang buhay kaysa sa patay. Katulad ng pamilya ni Marcos. Yung Ekis Gang, lahat ng gustong manakit sa atin. Sila ang dapat natin katakutan dahil buhay sila at may kakayahang saktan tayo. Pero kung tutuusin, dapat nga hindi tayo natatakot. Wala naman tayong ginagawang masama. Tayo na nga ang naagrabyado, tayo pang nagtatago. Pati si Edward, na walang kinalaman, napahamak na rin. Kung dati natatakot nila ako, ngayon hindi na. Napagdaanan ko na lahat. Pati kamatayan. Ano pa bang kakatakutan ko? Wala. Call William. Hello, Grace. I'm glad you called. Bakit, kuya? May balita? Nahanap na ba si Edward? No news yet on Edward. Eh, kailan pa magkakaroon ng balita? O tayo na lang bang mag-iintay na kontakin nila tayo? Yun yung sinabi ng mga polis. I-update nila tayo. Pero may nahanap na ba silang motibo? Ano bang problema ng mga kumuha kay Edward? Nananahimik sila ngayon, pero ang dami naman nangyayari dito sa bahay. Look, Grace, just calm down. Mag-follow up na tayo sa private investigator. By now, dapat may lead na sila dahil yun ang pinangako nila. Kung hindi, maghahanap na lang ako ng iba. Sige na. Pupuntahan kita. Si Ate Grace ba yan? Sama ko. Huwag na. Anong wag na? Kung makawag ka naman dyan, bakit ba ayaw mo sumama ako? Mas kailangan ka dito. You should be worried about getting closer to my parents, especially now. Samahan mo si Mama. Lagaan niyo si Dad. Pero William,
Nina? Ay! Anong ginagawa mo? Ate, may kable sa baba, papasok sa kwarto. Bakit may kable dito? Sa kwartong pinagbabawal ni Kuya William? Bakit nga kaya may kable sa kwartong to? Ano pong meron sa loob? Ate, silipin po natin. Ay, ako pala, tapos sasabihin ko na lang po kung anong makikita ko. Nina, tignan mo kung sino paparating. Ate, pero sisilip na po ako sa loob eh. Sige na, makinig ka na. Ate naman eh, para sisilip lang. Sige na nga po. Ito po. Kuya William, Ah, Nina. Si Ate Grace mo. nasa taas po. Ate, andyan si Kuya William. Ano to? Grace?
Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong pumasok dito. Kuya William, sorry, pero... Alam kong bahay niyo to. And I am in no position to be intrusive. Pero with all that's been happening these past few days, hindi ko naman mapigilang magtaka. Ano bang nangyayari dito? May tinatago ka ba sa kwartong to? Wala, Grace. Nothing that concerns you. But if you think otherwise, you're free to look around. Here. Ginawang taguan ni Mama yung kwartong to. Personal things, even important documents. You see? Naiintindihan ko. I'm sorry. It's fine. We should leave. This place is dusty, needs cleaning. Baka kung anong sakit ang masagap mo dito. Let's go. So you can get washed up before... Walang ibang makakapasok dito. Grace, oh, Grace. Buti na lang hindi ka nakakakita. Dahil kung nakita mo to, mauwi sa wala ang lahat ng trinabaho ko.
yan, William? Bakit di mo sinasagot yung telepono mo? Ano bang ginagawa ninyo ni Ate Grace? I understand. So basically, yung sinasabi mo, hindi niyo ma-pinpoint yung location ng kapatid ko. Akala ko ba may shortcut sa protocol? Yun po ang ginagawa namin, sir. Pero kailangan pa talaga natin maghintay. Ano? Hindi, ayusin niyo. Fine. Sino yan? Yung private investigator ba yan? Grace? Grace. Hello? Hello, this is Attorney Grace Evangelista. Ano nang balita sa kaso ni Edward? Na-locate na ba siya? I'm sorry, attorney. Pero hinihintay ko pa po ang update from NTC. No, hindi pwede. Hindi na ako pwedeng maghintay. This is why we hired you, the private investigator, because it's your job to work on this fast. Look, Grace, tama na yan. Hindi! Give me something! Give me his location! Give me anything! Grace! Stop it. Stop it. Ano klaseng private investigator ba naman kasi ang nakuha natin? Sinasayang lang niya ang oras natin. Ha? It's unacceptable na hanggang ngayon wala pa rin siyang nabibigay sa atin na kahit ano. Look, I understand, but you have to try to be patient. Ginawa ko na yun. Kuya William, ginawa ko na yun. Pero may hangganan din ang paghihintay ko. May hangganan din ang pag-asa ko sa bagal ng sistemang inaasahan natin. Kung ano-ano nang naiisip ko kung nasaan si Edward. Kung ligtas ba siya, kung kumakain ba siya, kung buhay pa siya. Stop it. Stop it. Hindi pwede. Nasa na ba kasi siya? Bakit wala silang magawa? Stop it. Stop it. Trabaho nila to eh. Dapat nandito na siya. Ayan yan, takpan mo yung isang daliri mo. Ayun, para mas malayo. Nay! Shari! Hi, Nina. Buti naman napadalaw ka. Nasaan ko si William? Nasa loob. Pasok lang ako, Nay, ah. Ate Grace? William? Alam mo, napakaswerte mo talaga, no? Who would have thought na after all our conflict, ako lang din pala ang tutulong sa'yo. Ako at yung boyfriend ko. I mean, look at you. You used to be the savior of our family. Now you're just so helpless. Mali ang iniisip mo, Chari. Dahil lumalaban pa rin ako. Pinapatatag lang ako ng lahat ng pinagdadaanan ko. Okay, if you say so. Pero hindi ko pa rin babawiin yung sinabi ko. Naswerte ka pa rin. You have me. You even have William. And if not for his help, kawawa ka lang talaga. Chari, naririnig ko sa tono ng boses mo na may problema. Kung nagsiselos ka sa pagtulong sa akin ni Kuya William. Oh, come on. I am so over these issues of ours. So immature. And they're so petty. Pero bakit mo naman sasabihin yan? Why? Are you trying to plant a seed of doubt in my mind na magselos ako? Ganun ba yun? Gusto mo magselos talaga ako? Cherry! Stop. Ano nangyayari dito? Sa labas pa lang naririnig ko ng mga boses nyo. Eh kasi po, itong anak ninyo, may pinapalabas siya na nagsiselos ako sa kanila ni William. Gusto ko lang magpaliwanag para makaiwas ako sa gulo. Kasi, Chari, hindi ko na kaya kung pati ikaw po problemahin ko pa. Halos masira na ulo ko kakaisip kay Edward. Huwag ka na sanang dumagdag. Chari,
Hindi lang kayo nagkakaintindihang magkakapatid. Mabigat ang problema ngayon ni Grace, kaya konting konsiderasyon na lang, oh. Ate Chari, kahit naman siguro na mangyari to sa'yo, na mawalan ng boyfriend. So ganon? Kailangan mawalan din ako ng boyfriend ulit para patas na kami? Ganun ba yun? Charlie, stop it. I said stop it. Chari! Chari, anak! Chari! 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 Hey, what did you just do? Huwag mo nga akong ginagawang tanga, William. I know what I saw inside. Akala ko ba hindi ka na nagsaselos? You're just spending so much time with her. And you're always checking up on them. Siyempre, magdududa ako, no? Chari, kung nagdududa ka pa rin, walang mangyayari sa atin. And the only reason I've been spending so much time with them is to manipulate them. So that they don't suspect us of taking advantage of the situation. Now, you know how I persuaded Mama into giving me the company. I had to take that opportunity habang wala pa si Edward. Now, kung makalata sila sa ginagawa natin, we'll both end up with nothing. Is that what you want? Nay, kaya ko lang naman sinabi na nagsiselos kasi napagdaanan na natin to noon. Oo nga po eh. Nagkagulo-gulo kayo ni Ate Chari at Kuya Joel. Grace, tapos na yun matagal na. Kung sinasabi ni Chari na nagbago na siya, sana paniwalaan natin yun. Si Joel ang dahilan kung bakit nawala sa atin si Chari noon. Kung bakit nagkagulo-gulo tayong lahat. Ayoko lang naman na maulit yun kay Kuya William. Ako na po. Basta ka na. Okay lang po. Hi! Hi, tita! Basta. Hello. Hi, Grace! Thank you for coming, ah. Of course. Thank you for coming talaga. Nay, magpapasama lang po ako kay Diana sandali. Saan kayo pupunta? Sa NBI. Magpapatulong ako para mahanap si Edward. Actually, may isa pang gustong tumulong sa'yo. Sino? Grace? Joel? Ikaw, pakana na to. Ayaw mo magpakita dahil may tinatago ka. Attorney Joel Apostol. Sinamahan ako ni Joel sa NBI at sa Krame. Lumabas kang hindi nagsasabi sa akin. Hindi ko naman kailangan ipaalam sa'yo lahat ng kilos ko, di ba? Kaano-ano mo ba si Grace? Ex-boyfriend ko si Joel. Pupunta mo na kami sa bayan. Siguraduhin mo bentayan mo to, ha? Huwag na pakatakasin to. Huwag ka tatanga-tanga, ha? Ito po kapayag na patus-utusan ka lang ng mga kasama mo, ha? Trabaho ko yun. Pare-pareho lang naman kayo magtrabaho, eh. Pare-pareho kayo sinusweldo ng bossing ninyo. Alam mo to, dali lang yung solusyon dyan sa problema mo, eh. Tulungan mo ako, tulungan kita.